Kagaya ng maraming Pilipino, hindi rin natuwa ang dating presidential consultant na si Jose Alejandrino sa naging ulat ni BBM sa bansa. Ayon sa kanya, walang laman ang SONA ni Bongbong Marcos Jr. Si Almar Forzuelo, sorry report. Alam mo lahat ito, walang laman ang SONA niya. Walang laman. Ganito inilarawan ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Alejandrino, iniisa-isa nito ang ilan sa mga mabibigat na issue na nagpapahirap sa ating bansa na dapat nang bigyan ng solusyon. Una ay ang talamak na korupsyon. Anya, malaking bahagi ng ating national budget ay napupunta sa bulsa ng mga swapang na politiko. The corruption is our number one problem in this country. That's why they have to keep borrowing money. Why? Because a big chunk of our national budget goes to corruption. Ngunit ang lalong mas nakakadismaya ay yung walang nabanggit si Marcos kung ano ang mga gagawing hakbang para matapos ang lantarang korupsyon na pinangungunahan mismo ng mga nasa gobyerno. And at the SONA, the one thing that was missing is that Bongbong did not talk of corruption. He did not offer any measures on how to curb corruption. He was silent on it. Why, I ask myself. That is our number one problem. Why did you not talk about measures that you are taking to curb corruption? Pangalawa ang food security. Ayon kay Alejandrino, hindi rin ito nabanggit ni Bongbong. Gayong isa ito sa mga pinakamalalaking problema na kinakaharap ng bansa. In his SONA, what did he talk about food security? Wala. Okay? And yet, food security is also one of our biggest problems and will be our biggest problems in the future. Anya, naging kalihim sa Department of Agriculture si Marcos Jr. Ngunit wala itong nagawang roadmap para sa food security. He spent a lot of time in agriculture. He didn't really give the roadmap on food security. Pangatlo ang infrastructure. Sinabi rin ni Alejandrino na wala itong plano patungkol rito. Kung meron man itong nabanggit na tapos, ay hindi ito sa kanya. He talked a lot about infrastructure. In 2 years' time, how many of those were really started by him or were they started by his predecessors? And he was just completing it, okay, or improving on it. Pang-apat ang foreign policy na kung saan tinawanan lang ni Alejandrino. And foreign policy, what did he talk about? He said, we'll continue to negotiate, okay? So what is that? Is that your foreign policy? You will continue to negotiate. Alam mo lahat ito, walang laman ang SONA niya. Walang laman. Panghuli ay ang pagtaas ng krimen sa bansa. Crime. Forbes magazine in July 2024 said, Manila, Forbes magazine, Manila is the 5th riskiest city for tourists in the world. Anya, kung magtutuloy-tuloy ang pagsasawalang bahala ng Marcos administration sa mga pangunahing issue ng bansa, kagaya ng mga nabanggit, ay patuloy na tataas ang krimen sa Pilipinas. Yes, of course. You know, when the crime rate will only worsen when the poverty and hunger increases. You know, because the people are fighting to survive. All right? So they will tell themselves, I'll take the risk of stealing or robbing. Because anyway, if I die, I will die anyway of poverty and hunger, okay? They have no choice. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.